Thank you po. Thank you po, Ma'am Shinli. Thank you po, Ma'am Vicky, sa prayer, trainer's credo, at saka po sa introduction. Okay, ngayon pong gabi ay magpapatuloy tayo sa ating mga pag-aaral at ang ating pong topic sa gabing ito is about Kaiser International Healthcare. Yan po ang ating pag-uusapan sa gabing ito. At bago po ako magsimula, nais ko rin pong i-share sa bawat isa kung bakit po ako ay narito ngayon. Kasi po, bago po nakilala ang IMG, si Kaiser po ang una kong nakilala dahil nung umuwi na po ang aking family sa Pilipinas, doon pala ako nagising na wala pala kaming healthcare. Kaya po nung nakilala ko ang Kaiser, kami pong buong pamilya, mayroon na kaming Kaiser. So ngayon po, choosing the right healthcare. Yan po ang pag-aaralan natin ngayon. Ang sabi nga po, in the Philippines, a lot of sick people die not because there is no medicine or treatment available. Marami pong namamatay sa ating bansa, hindi dahil sa walang mga gamot, kundi dahil po walang money na pambayad. So, ano po ba ang nais natin para sa bukas? The kind of life that we live tomorrow, yan po ay depende kung ano po yung gagawin natin ngayon. So, tingnan po natin itong mga iba't ibang klaseng bed na ito. At sabi nga po natin, ang mga pinakamahal na mga bed, wala po sa mga 5-star hotel. Kung hindi, nasa mga hospital po. Kung tayo ay magkakasakit, kung tayo po ay napunta sa charity, dito po, yan ang magiging kalagayan natin. So, maraming mga may sakit dyan. At kung tayo naman po ay mapunta sa pay ward, medyo maayos na rin, pero mas maganda po siguro kung ang mapaghahandaan natin, kung tayo ay magkakasakit, mapunta po tayo dito sa tinatawag nating executive. So, tingnan din po natin ang survey na to tungkol sa mga senior citizen. Kasi nga po, di po ba habang bata pa tayo, kailangan nagpi-prepare tayo para sa ating senior year. Kung ngayon po, ano ang ginagawa natin, dito po magdidepende kung ano yung magiging tayo pagdating po ng ating senior age. So, sa illustration po na to, makikita natin na ang financially dependent lang pala ay 2%. Kung makikita po natin, ang mga senior citizens sa kapanahonang ito ay umaasa, nasa 8% umaasa po sa charity. Ang iba naman ay nagtatrabaho pa rin, nasa 40% sila. Still financially struggling. Ang iba naman po, 30% umaasa sa mga anak at mga kamag-anak. At ang iba naman po ay nagkaroon sila ng pension sa SSS, GSIS, at sila po ay nasa 20%. So, ibig pong sabihin, iilan lang talaga yung pong naging financially independent at nakapaghanda. Kung sa panahon po natin ngayon, mapaghahandaan po natin yung ating tinatawag na retirement o magkaroon po tayo ng magandang future, yung 2% na financially independent ay maaari pong tumaas yan kung tayo po ay natuto na. Sabi nga po, nobody planned to fail in life. Yan po ay dahil sa ang nangyari, they failed because they did not plan to fail. They failed because they did not plan. Yun po ang nangyari. Okay. Tingnan po natin uli ang illustration na to. What if, ano po ang sabi sa atin? What if I die too soon? Ano po kaya ang mangyayari? Kasi sa buhay natin, dalawa po yung if na yan. So, what if I live too long and what if I die too soon? Kung if I die too soon, wag naman pong ipagkaloob ng ating Diyos ay at kung nangyari nga na tayo ay kinuha na kaagad, ang solusyon po dyan ay life insurance. Marami nga po sa atin is natatakot kapag ang pinag-uusapan ay life insurance kasi iniisip nila, mamamatay na ba ako? Pero ang totoo po noon, talaga pong darating yon, hindi lang natin alam kung kailan.
So, kung if I die too soon, ano nga po ba ang solusyon? Life insurance. And what if I live too long? Kamukha nga po nung nakita natin kanina sa illustration ng mga senior citizen, ano naman po yung solusyon? Ang solusyon po ay investment and long-term care. Ngayon po, kung nangyari nga sa atin yung if we die too soon, ano-ano po yung mga bagay na dapat nating i-consider, lalong-lalo na po ang pinag-uusapan ay yung mga mahal sa buhay natin at yung mga pangangailangan nila. Siyempre po, kailangan natin ng clean up funds. Ano po ba yung clean up funds? Ito po yung halimbawa, nagkasakit tayo or something happen na nagkagastos ang pamilya natin, ano ang iiwanan natin sa pamilya natin? Halimbawa, na ospital tayo, o ang dami nating ginastos sa ospital. Anong iiwan natin sa pamilya natin? Yun bang utang na ginastos natin sa pagpapa-ospital, pagpapalibing? So, kawawa naman po yung maiiwan natin. So, yun pong family income. Dapat po, kung tayo ay nag-die too soon, dapat po meron pa ring family income na magagamit po ang pamilya natin. At kung tayo po ay may mga anak na nag-aaral, dapat po makapagpatuloy pa rin sila at may fund silang magagamit. At higit po sa lahat, ang mga emergency po sa buhay ng tao. Dapat po mayroon tayong magagamit. And what if we live too long? We need to consider expenses katulad ng, ayan na nga po, special needs natin. Kung tayo ay matanda na hindi na natin kayang magtrabaho, wala na tayong active income. Dapat po mayroon na tayong mga passive income na naipundar pagdating ng ating retirement year. So, dapat meron tayong pambili ng ating mga food supplement, vitamins, pagkain, pambayad sa mga mag-aalaga sa atin. Meron din tayong dapat pension fund na magagamit sa pagdating ng panahon na to. Ano pa po ang mga expenses na kailangan natin? Pagtanda pa natin, mauupo lang tayo sa bahay. So, baka gusto rin po naman nating mag-travel o maglibot. So, meron po tayong magagamit. At kung may mga hobbies and other activities, so dapat po meron tayong naihanda para po sa ating tinatawag na live too long. Ngayon po, tingnan natin itong solid financial foundation. Nandito po yung pinaka-base niyan or yung pinaka-una sa lahat na dapat mayroon tayo, yung pong increase cash flow. Dapat meron tayong pinagkukunan, may trabaho o ano pa mang business. And then, dapat meron tayong healthcare protection. Healthcare protection, then susunod po dyan, life insurance. At yun namang ating mga utang, dapat po ay namamanage din natin. And dapat mayroon tayong emergency fund and investment. Okay. Sa Ultimate Kaiser Health Builder, dito po ay sinasabi natin na 3-in-1 investment ang Kaiser Long-Term Healthcare. Kasi nga po, ito ay mayroon ng healthcare protection, may life insurance, at investment pa siya. Yan po. Yung tatlong major financial needs natin ay makikita natin yan sa Kaiser. Yan na po, yung healthcare protection, life insurance, and investment. Ito po yung tatlong features na sa isang product. Ito po yung tinatawag natin na insurance na siya. It covers life and accident insurance to protect your family if you die too soon. And then, nandyan din po yung healthcare. May short-term and long-term po yan to protect yourself kung tayo po ay mabubuhay ng mahaba. And then, nandyan na rin po yung pinaka-importante na kakailanganin natin pagdating ng ating retirement or tayo po ay nagkasakit. Meron din pong investment at yan po kung hindi nga natin nagagamit yung mga fund natin sa healthcare, ang mga pera po natin o yung mga investment natin dyan ay napupunta sa mutual fund or nagiging investment at sinasabi po natin na let your money work for you. So, 3-in-1
sa isang product. At ito naman po si Miss Sharon Cuneta, ang sabi nga niya, kahit maputi na ang buhok ko, may Kaiser pa rin sa tabi ko. Kahit maputi na ang buhok mo o nating lahat, may Kaiser pa rin sa tabi natin. Next po, ang Kaiser ay isang health maintenance organization company accredited with the Department of Health, Bureau of Health Facilities and Services. At ito po ay registered din with the Securities and Exchange Commission on June 8, 2004 as a healthcare provider with an authorized capital stock of 160 million. Ang requirement nga lang daw po ay 50 million pero sobra pa po yung binigay na capital stock ng Kaiser. Excuse me lang po. And Kaiser is duly accredited with the Insurance Commission. So, pag po pinag-usapan natin ang mga legalities, mayroon pong kompleto po ang Kaiser. Ito po yung ating certificate, international, Kaiser International Health Group. Ito po yung company registration. At ito naman po, kabilang din po ang Kaiser sa list of health maintenance organizations with certificates of authority. So, nandito din po tayo sa listahan yan ng mga HMO at nandito rin po ang license number niyan. Ang ating pong President and Medical Director ay si Dr. Lea Uy Yolo. At ang Kaiser International po ay member din po ng PAMOC or ng Philippine Association of Health Maintenance Organization Companies. At dito po ay isa po sa officers ay si Dr. Lea Uyolo, siya po ay Vice Chairman at siya nga po yung ating Medical Director po ng Kaiser International Health Group. Ano nga po ba talaga at sino talaga si Kaiser International? Si Kaiser po ay first name in healthcare, katulad po ng nabanggit natin kanina, long-term healthcare, life insurance, and investment po siya. At si Kaiser po ay isa sa mga product provider ng IMG or International Marketing Group. Bakit nga ba natin kailangan ng partner in life at kapartner na health insurance? So, sa gabi pong ito ay ang outline po ng ating pag-uusapan tungkol sa Kaiser ay may tatlo pong outline. Ito po yung accumulation period, extended period, and other information. Okay, tayo po ay titingnan muna natin or mag-umpisa tayo sa number 1. Ang Kaiser po kasi ay 7 years to pay and then 13 years to wait. Okay, sa part 1, during the accumulation period from 1st to 7 years, dito po sa example natin, K-Plan 100. Ang installment amount ay 58,821 sa annual mode at ang contract price ay 411,750. Sa example po na to, ang ating policy holder, ang age niya ay 22. So mag-i-start siyang magbayad from age 22 hanggang age 29. So yan po yung tinatawag natin na accumulation period. So sa accumulation period, pwede po tayong, may mga option po tayo ng mode of payment. Pwede siyang semi-annual, quarterly installment, monthly installment, or spot cash.
Pag po tayo semi-annual installment, tayo po ay nakakatipid dyan ng 1 month na bayad natin. And kung spot cash, ganun din po, meron tayong mga discounts. Sa accumulation period, ito po yung first to 7 years. Ano-ano po yung mga benefits natin dito? Number 1 po, meron tayong annual physical examination. Ang mga nandito po ay yung complete blood count, fecalysis or yung sa stool, urinalysis, chest x-ray, and ECG. At sa mga kababaihan naman po, meron po tayong pap smear test. Okay. Then, meron din po tayong dental check-up. Dito po ay meron tayong simple tooth extraction, oral prophylaxis, temporary fillings, recementation of jacket, crowns, onlays, and inlays. At ang mga physicians po natin, accredited physicians fee, yan po ay kino-cover. Surgeon's fee, anesthesiologist fee. Kino-cover din po ang operating room, intensive care unit, accredited hospitals, room and board. Sa example po natin na plan K100, ang room and board is up to 1,000 per day. Kung tayo po ay magro-room and board sa mas mahal, i-cover na po ng policy holder yung pong sasobra sa 1,000. Ang annual benefit limit or yearly medical benefit limit ay 60,000 per year after full payment of the first year of total premium. So, halimbawa po, ma-hospital ka, ito po ay magagamit mo kung nabayaran mo na yung isang buong taon. So, meron kang 60,000 na pwede mong magamit as your hospitalization benefit. Term life insurance, coverage for 20 years. So, meron po tayong life insurance for 20 years or until age of 75. Sa accumulation period, kung ang naging cause of death po natin ay accident, ang atin pong life insurance, for example po sa K100, 450,000, ito po ay nagiging double. And then, mayroon din po tayong mga benefits sa dismemberment. Halimbawa, loss of both hands, nakukuha din po natin yung 100% na benefits. Loss of both feet, 100%. Loss of one hand and sight of one eye, 100%. Loss of one foot, one sight of one eye, 100%. And loss of both sight, 100% din po yung nakukuha nating benefit. Then, sa waiver of installment and premiums due to total and permanent disability. Kung ang member po, if the member becomes totally disabled during the accumulation period and before his 75th birthday, thereby preventing him from engaging in any occupation. Ito po yung hindi na makapagtrabaho, talagang naging permanent disabled na. Siya po ay nababayaran na po yung kanyang premium at ito po ay nagiging paid na. So, Kaiser shall waive the payment of each membership fee becoming due during before the period of disability. So, napakaganda po na talagang matutulungan po tayo ng Kaiser. So, ganun din po, waiver of installment due to death. Ito na nga po yung nakukuha po ng ating mga beneficiary, yun pong mga benefits. Mayroon din pong family assistance service ang Kaiser. Ano po ang sinasabi natin sa family assistance?
Number 1 po, policy should be in active status and plan should have completed at least 1 year of payment. So, dapat po pala nakabayad na at least 1 year. At yun pong patient na gagamit nun pong ating policy, halimbawa po ako, dapat po yun ay nandun sa first degree of consanguinity. Ang ibig pong sabihin, yung halimbawa asawa ko, anak ko, or magulang ko, yun lang po ang po pwedeng gumamit. Policyholder agrees to avail only the services of Kaiser's accredited doctors and affiliated networks of hospital. So, pwede lang pong magamit yan doon sa mga accredited na hospital at mga doktor. And then, assistance to be provided by Kaiser shall only be to the extent of the allowable benefits. Kung ano lang din po yung benefits na nandun po sa policy ng policyholder. Then, prior to discharge, kailangan po ma-settle din po yung mga payment na nagamit po. At isa lang din pong paalala, ito pong family assistance, ang sabi po ay, this is not, hindi po ito isang benefit, kundi ito po ay isang accommodation lang na ibinibigay po ng Kaiser. Sabi nga po, approval and denial on the ailment solely depends on the Kaiser management evaluation. So, maganda din po kasi magagamit po natin ang family assistance service kung in case of emergency po para po ma-admit sa hospital ang ating pong kapamilya kung wala po tayong pera. So, magagamit po natin yung ating policy para po sa ating kapamilya. And then, i-settle na lang po bago lumabas ng ospital. Settle po yan sa Kaiser. Then, yan po yung summary dun sa accumulation period. Meron po tayong annual physical examination, dental health benefits, room and board, annual benefit limit, waiver of installment due to disability, waiver of installment due to death, term life insurance, accidental and dismemberment, and family assistance. So, ang dami pong nakocover, talaga pong matutulungan tayo ng Kaiser. Ngayon naman po, tayo ay pupunta na sa pangalawang yugto ng atin pong Kaiser. Pag po pala nabayaran na natin yung 7 years at natapos na natin yung lahat po ng ating bayarin, yung Visa card po ay marireceive natin. At yan na po yung magagamit natin sa ating mga pag po nangailangan tayo magpa-check up o magpagamot, ito na po yung card na hawak-hawak natin. Ibibigay po sa atin yan ng Kaiser. Ngayon po, nasa part 2 na tayo. Ito po yung tinatawag nating extended period from 8 to 20th year. So, sa plan po na to, K100, again po, 58,000 yung ating installment, 58,821 at ang contract price niyan ay 411. Okay, during the extended period, since sinabi po natin kanina ang plan natin is K100. On the 8th year po, yung 100 na plan natin, tayo po ay binibigyan ng 10% annual health benefit which is 10,000. And every year, meron po tayo yan from the 8th year hanggang 20th year. So, ngayon po, since every year meron po tayong 10,000, ang 10,000 po na yan ay nag-gain din siya ng interest. So, kung sa first year meron tayong 10,000 at hindi po natin nagamit yan, on the next year, meron ulit tayong 10,000. Pag po hindi natin nagagamit yan, yan po ay nag-accumulate din ng interest. Lumalago siya. So, isipin po natin,
from the 8th year to 20th year, ang dapat na mayroon sa atin is 130,000. Pero dahil nga po lumalago ang ating investment, yan po ay aabutin siya ng nasa 269,750. So, nagkaroon na po siya ng interest compounding at the end of 20 years, ito na po yung kanyang yield o yan na po yung kanyang inabot. Naging 269,750. So, isa po yan dun sa mga benefit natin. Next po, yung additional yearly health care hospital benefit. Ito naman po yung it is the benefit other than the yearly health care benefit limit. So, ang sabi po dito, at the end of the accumulation period and every year thereafter up to 20th year, provided that Kaiser investment earning is higher than 6% per annum. So, ibig pong sabihin, kung kumikita po ng mas hihigit sa 6% per annum, tayo po ay bibigyan pa ng yearly health bonus ng Kaiser. For example po, dito sa 8th year, so ito pong 32,981, considering na tayo po ay binigyan ng let's say, o considering na tayo po ay binigyan ng 8%. So, dun po sa ibinayad natin na 411,750, yung pong 8% niyan ay 32,981. So, tayo po ay magkakaroon ng bonus na to at ito po ay madadagdag doon sa ating pang-hospitalization benefit. And so on po. Dito naman sa ika-9th year na to, 3% ang ibinigay sa atin. So, ganun lang po yan. Tuloy-tuloy lang po yan kung hindi natin nagagamit at ang accumulated natin na magagamit for sa ating hospitalization ito po yan. Ayan. So, ito po yung una nating benefit kanina, yung sa 269. Then, dun po sa accumulated health bonus natin, habang lumalago po yan, on the 20th year, tayo po ay magkakaroon ng total na 446,419. So, ang atin pong magiging health benefit limit on the 8th year ay nasa 42,981. So, i-add po natin itong 10,000 dito plus itong 32,981 dito. So, ito po yung magiging health benefit limit natin on the 8th year. At sa ika-9th year naman po, ito na siya, 69,072 and so on po. Ganyan siya. And at the end of 20th year, umabot na po siya ng 816,169. Yan po sila lahat. The total maturity value after 20th year. So, ito po ang lahat ng atin pong makukuha. Una po, yung 10% annual health benefit limit kanina na 269,750. Then, yung pong yearly health bonus accumulated 446,419. At ito naman pong 100,000 na to, ito po ay regardless kung nagamit natin o hindi. Yun pong ating policy or yung pong ating fund ay ibibigay po sa atin yan bilang ating pong long-term care benefit. At ito naman pong 350,000
ito po yung bonus natin na nakukuha natin kapag yung ating hospitalization benefit or yung ating mga benefit during the paying period from 1 to 7 years pag po hindi natin nagamit ang 350,000 or yung 85% po nung amount ng ating contract na 411,000 ay ibibigay po o ibabalik sa atin ng Kaiser yung 85% amounting to 350,000. So, sa maturity value po natin ay ito ang ating kabuuan na makukuhang benefit. 1,166,169. So, di po ba, ang ibinayad lang natin nasa 411,000. Ngayon, sa maturity date, ay meron na tayong mahigit 1 million. So, ang ganda po, di po ba? So, ngayon po, sa extended period, ay cover na po ang outpatient. Cover na rin ang inpatient kasi po dun sa paying period natin, ang outpatient hindi po cover. So, dito po, sa extended period, cover na po lahat. Cover na rin pati ang pre-existing illnesses. Doon po sa paying period, hindi po cover ang pre-existing illnesses. Dreaded diseases, cover na rin po. Maternity, cover na rin po, which is yan po yung hindi ko nabanggit kanina. During the paying period, hindi po sila covered. So, summary po, sa extended period, ito po yung mga benefits natin. So, covered na po ang outpatient, inpatient, pre-existing illnesses, dreaded diseases, maternity, term life insurance, accidental and death dismemberment, and ito po, meron tayong 10% yearly health benefits and meron po tayong yearly bonus. Okay. Eto naman po, ang mga options natin after maturity period. Ano-ano ang pwede nating gawin sa pagdating na po nung ika-20th year. Una po, retain the maturity value with Kaiser. And then number two, withdraw only the yearly increment earned. Withdrawal only a portion of the maturity value and withdraw the entire maturity. Okay. So, tingnan po natin doon sa option number 1. Sa option number 1, dito po, at the end of the extended period, a member enjoys this benefit, which is the sum of all benefits under Kaiser's Premium Health Builder. Sa option 1 po, uh, continued health benefits with term insurance. This option will give you the following. So, kung hindi po natin kukunin yung ating uh, health benefits o yung pong maturity uh, value niya, ang nakalagay po at sinasabi po sa atin, this option will give you the following benefits. Continued term life insurance up to age 80. So, humahaba po yung ating life insurance. Kanina po ang sabi hanggang age 75 lang. So, magiging hanggang 80 years old na po yung life insurance na ibinibigay sa atin. Then, at least 50% of the total health benefits but not exceed to 2 million face amount. So, ibig pong sabihin dito, cover pa rin po lahat. Okay. Doon naman sa option 2, dito po, wini-withdraw lang natin yung mga kinita ng pera natin. Pero yung pong mga benefits like hospitalization, lahat po ng mga benefits, hospitalization, life insurance, nandun pa rin po lahat. Na-enjoy pa rin na po nating lahat. Cover all the pre-existing conditions up to available health benefits na kung ano po yung balance natin. So, may access pa rin tayo sa mga hospitals, clinics, mga dental benefit natin, kumpleto pa rin po yan. Basta po ang kukunin lang is yung
kinita lang or yung sinabing increment na nakuha natin doon sa ating investment. Then number three, pwede pong partial withdrawal up to 50% of the total health benefits. So, nandun po, pwede po nating kuhanin yung 50%. Halimbawa po, kailangan mo yung pera mo, kuhanin mo na yung 50%. So, ang mangyayari lang po dito is, mawawala lang yung term life insurance coverage mo. Pero entitled ka pa rin sa lahat ng mga benefits maliban po dun sa term life insurance. At sa number 4, pwede mo naman pong i-withdraw yung lahat ng total health benefits mo. And pag po ganun ang nangyari, wala na po lahat yung benefits mo kasi kinuha mo na lahat yung pondo mo. So, lahat ng maturity value mo kinuha mo na. And then, however, sabi po sa atin, there should be no option kung hindi ka nagbigay ng option sa Kaiser within 30 days. Ang ia-apply po ng Kaiser ay yung option 1. Magdidire-diretso lang po yung ating mga benefits. So, yan po yung 4 na option natin after na tayo ay makabayad. So, asa sa atin po kung i-withdraw natin lahat or gusto pa rin natin na meron tayong magagamit na long-term healthcare. Since long-term healthcare po yung pinaglalaanan natin, mas maganda po na para sa akin, hayaan po natin doon para may magamit po tayo para sa ating retirement or sa senior age po natin. So, extended benefit balance at the age of 60 and 65. Kung halimbawa po kasi kanina yung sample po natin, age 20 lang yung ating pong policy holder. So, natapos na niya at the age of 42, tapos na po siya sa kanyang uh, accumulation and extended period, pwede pa pong magkaroon pa siya na extended benefit balance at the age of 60 or 65. Imagine niyo po, kung yan palang pera na yan, 1 million na yan, ay iiwan natin at hahayaan natin na lumago pa at the age of 60, yung pong ating policy holder, ay aabot na po yung kanyang total accumulated benefits with bonus, abot na po siya ng mahigit 6 million. And ang annual lifetime health care niya at the age of 60 ay meron na po siyang 648,000 per year. So, kung iisipin po natin uli, 411,000 lang pong mahigit yung ibinayad natin. Pero, ang laki na po nung inabot nung kanyang accumulated benefits. How much more po kung iniwan pa niya ng hanggang age 65? So, nasa 10 million na po yung kanyang fund. At ang kanyang annual lifetime healthcare ay nasa 1 million na. So, ito na po yung sinasabi natin kanina na dapat pag tumanda tayo, meron tayong passive income, meron tayong ihanda para sa ating retirement. So, siguro naman po itong 1 million na to na pang paggamot mo ay siguro na po ikasyang-kasya na or baka sobra pa. Kung tayo naman po ay maalaga at hindi po tayo nagkakasakit. So, ayan po. Ang laki niyan talaga. Then, next po, yan na nga po yung sinasabi natin kanina, it is the money working for you. Ito na po yung passive income na na-build po natin since nung yung policy holder po natin is 20 years old lang siya nagsimula. So, kaya nga po sinasabi sa atin na mas maaga umpisahan natin yung ating mga investment, lalong-lalo na po yung sa healthcare natin, ay mainam po sapagkat magagamit po natin ito na passive income pagdating ng tamang panahon. Money working for you. Other information sa part 3 po, titignan po natin kung anong ibig sabihin ng pre-existing, dreaded diseases, eligibility, and PhilHealth coverage. Tingnan po natin sa pre-existing medical condition,
Ito po yung mga sakit na hindi natin alam or parang existing na po yung mga illnesses na yan pero hindi po na-declare or hindi natin alam, maaring hindi po nakakapagpa-check up. Kaya po ang tawag natin doon na pre-existing na bago pa po natin nakuha yung ating policy. Then next po, the following illnesses will be covered during extended period, 8 to 20th year. So, andyan na po ang mga iba't ibang kasakitan. Lahat po yan ay nakocover na po sa 8 to 20th year. So, andyan na po yung bronchial asthma, PTB, COPD, diabetes, thyroid diseases, at marami pa pong iba. Covered na po lahat yan. Andito rin po yung listahan ng mga dreaded diseases o ito po yung tinatawag nating mga malalang mga sakit. Ito po ay nakocover na rin. Next po, ang eligibility naman, sino po ba ang mga eligible para makakuha ng healthcare na Kaiser? So, from 10 to 60 years old po, yan po ang mga eligible. So, kung ikaw ay 10 to 40 years old, ang pinakamababa na po pwede nating makuha ay K45. So, hanggang K1,000 po yung ating plan. Then, sa age 41 to 50 years old, ang pinakamababa naman po na makukuha natin ay K60. Sa age 51 to 60 years old ay K75. So, since hanggang 60 years old lang po ang nako-cover, hanggang tumatanda po tayo ay pataas po ng pataas yung ating kailangang bayaran. Kaya kung tayo po ay bata-bata pa ngayon, umpisahan na po natin. Huwag na po nating hintayin na mag 60 years old tayo, hindi na po tayo, pag lumagpas na po ng 60, hindi na po tayo pwedeng i-cover ng Kaiser. Next po, ano naman po ang sinasabi tungkol sa PhilHealth? Ang PhilHealth po ay connected din po sa Kaiser dahil sila po yung unang magdideduct ng ating pong hospital bill kung tayo ay mang-hospital and then saka pa lang po magdideduct si Kaiser sa atin pong bill. Sabi nga po, once admitted, you will be advised to file your PhilHealth reimbursement form. So, kailangan po may PhilHealth din talaga tayo. Kaiser member without PhilHealth membership shall shoulder and pay the corresponding portion of PhilHealth. So, kailangan po may PhilHealth talaga. Dahil kung hindi, kung sino po yung policy holder, siya rin po yung mag-shoulder nung dapat sana ay sa PhilHealth. If payment is made after the grace period, the contract shall be considered lapsed. So, kailangan po lagi tayo nagbabayad on time or else maglalapse po yung ating policy. And then, kung naglaps po, meron naman tayong dalawang option, reinstatement. Dalawang klase po ang reinstatement. Pwede sa update at pwede rin sa redate. Pag po nag-update tayo, babayaran po natin lahat ng mga na-miss months, yung mga hindi natin nabayaran, plus yung pong surcharge na 1.5% per month or 18% per annum. So, yan po yung ating mga dapat bayaran. Kung hindi naman, pipiliin mo na lang yung redate, hindi mo babayaran lahat. Member will pay only the premium for the month, but the maturity period will be moved. Halimbawa po, let's say, 5 buwan na siyang hindi nakahulog. So, kung gusto niyang mag-redate, babayaran lang niya yung 1 buwan na bayad niya, then yung kanyang maturity period, mamomove na po yun. Then, ano po yung mga requirements? Meron siyang reinstatement application form, magbabayad din siya ng 300 pesos para po dun sa reinstatement fee. So, can be done within 2 years.
yung pong reinstatement within 2 years of the first unpaid due date. So, dun lang po, pag lumagpas ka ng 2 years, hindi na rin po pwede. So, sayang po kung hindi natin nabayaran, siguro naman po bago matapos ang 2 taon, nakakita na rin tayo ng trabaho at may pambayad na rin tayo. So, pwede po nating i-reinstate. The member shall be considered a new applicant. Yun lang po, parang new applicant ka na pag nag-reinstate ka. Then, Kaiser will cancel the contract without need of notice to the owner if he fails to. All reinstated plans shall be subjected to the new price. So, kailangan po para sa akin, pag po tayo ay may Kaiser, basta po dire-diretso lang po yung pagbayad natin. Huwag po natin hayaan na mag-lapse na hindi tayo makabayad. Upgrading of plan and mode of payment. Dito naman po sa pag-upgrade ng plan, pwede lang po siya within 30 days after its effective date. At kung nais po natin, mag-fill out lang tayo ng amendment form, then magbabayad po tayo ng 300 pesos. Then, kung gusto naman po natin mag-upgrade ng mode of payment, ito po, mode of payment can be upgraded anytime after completion of its respective cycle. Halimbawa po, if within 30 days after purchase, mag-fill out lang din po tayo ng amendment form. So, yun lang po yung mga kailangan natin. Computation of dues based on the desired mode of payment. Kung tayo po, for example, magpapalit po tayo ng mode of payment. Halimbawa po, from monthly to yearly, kukuha po tayo ng computation. Susulat po tayo kay Kaiser para po mabigyan tayo ng computation kung magkano po ang ating babayaran. Isa pong paalala sa atin, downgrading of plan, hindi po pwede. Mode of payment, downgrading of plan and mode of payment is not allowed. Pwede lang po tayong mag-upgrade, hindi po tayo po pwedeng mag-downgrade. Transferable din po ba ang Kaiser? Yes po, transferable siya. The benefits under the Kaiser Ultimate Health Builder Plan may be transferred or assigned by the member, provided that his or her lifetime the member appoints in writing the principal beneficiary who shall receive all remaining outstanding benefits under the said plan in the event of his death. So, yan po, pwede pong i-transfer yan, yung pong ating Kaiser Health Builder. So, do you like what you have learned today? Nagustuhan po ba natin ang ating mga natutunan sa araw na to? Sabi nga po, it's time to act on it now. Secure your future, no matter what is excuse, you will eventually retire and stop making income. Kailangan po talaga mag-take action tayo. We have to be prepared for these kinds of situation. Sabi nga po ng ating master builder na Sir Bart Borja, ang mga Pinoy daw kailangan magka-krisis muna bago magising. So, sabi nga po, bago dumating ang anumang mga unos, dapat po ngayon pa lang maghahanda na tayo. So, yan lang po at maraming salamat po. Sana po may